Ampersand quote, ito ang kontrata. Pirmahan mo na, Carlos, para opisyal na ang engagement ninyo ni Isabela. Isang unyon na nararapat sa apelyidong Vergara, ampersand quote. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa malawak at mataas na kisam ng sala, kasabay ng malamig na hagupit ng hanging nagmumula sa labas ng malalaking bintanang salamin. Sa gitna ng nagtataas ang haligi at sahig na yari sa pinong marmol, nakatayo si Teresita. Ang kanyang murang damit ay basang-basa, bumibigat dahil sa tubig ulan na kanina pa sumisipsip sa telang kupas. Mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib si Mateo, ang kanyang 4 na taong gulang na anak, na ang maliit na katawan ay nagliliyab sa sobrang taas ng lagnat. Kaninang umaga, naglakad siya sa ilalim ng walang awang bagyo, kinakapa ang bawat pisong natitira sa kanyang bulsa, para lamang makarating sa mansyong ito. Ang tanging nasa isip niya ay ang alok na trabaho bilang tagalinis, ang buwan ng sahod na kaya niyang isanla, kapalit ng antibiotics na magliligtas sa buhay ng kanyang anak. Ngunit ang tadhanang mapaglaro ay may nakahandang mas malalim na sugat. Habang nakatayo siya sa gilid, nanliliit at amoy haplas at murang sabon panlaba, ang lalaking nakaupo sa tapat ng mahabang mesang gawa sa mahogany ay walang iba kundi si Don Carlos Vergara. Ang lalaking nagmamay-ari ng bahay. Ang lalaking pipirma sa kontrata ng pagpapakasal sa ibang babae. Ang lalaking, 4 na taon na ang nakararaan, ay nag-iwan sa kanya ng pangako bago tuluyang naglaho. Ang ama ng batang naghihingalo sa kanyang mga bisig. Isang matalim na sakit ang tumusok sa dibdib ni Tess, ngunit hindi siya napasinghap. Hindi nanlambot ang kanyang mga tuhod. Walang luhang kumawala sa kanyang mga mata. Matagal na siyang tinuruan ng gutom at kahirapan na ang pag-iyak ay isang luho na hindi kayang bayaran ng mga taong walang pera. Pinatay na ng pangangailangan ang kakayahan niyang maging mahina. Hinigpitan lamang niya ang yakap kay Mateo, na ang mainit na hininga ay tumatama sa kanyang malamig na leg. Kailangan niya ng pera para sa ospital. Walang halaga ang pride ng isang inang nakikita ang sariling anak na nanghihina. Mula sa kanyang kinaupuan, nag-angat ng tingin si Carlos. Tiningnan niya ang direksyon ni Tess. Walang gulat sa mga mata ng lalaki, walang pag-ibig, at lalong walang pagkilala. Ang tanging dumaan sa kanyang paningin ay ang purong pandidiri, isang tinging nakalaan lamang para sa mga pulubing nagdadala ng dumi sa kanyang palasyo. Kinuha ni Carlos ang gintong pluma at mabilis na idiniin ang tinta sa papel. Ngumiti ng matamis ang babaeng nakaupo sa tabi nito, si Isabela. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ng babae ay tila sumasakal sa hanging nilalanghap ni Tess. Sa pagkilos ni Tess upang iurong ang sarili sa mas madilim na bahagi ng silid, isang patak ng putik at tubig ulan ang tumakas mula sa lailayan ng kanyang palda. Bumagsak ito at dumungis sa makintab na sapatos na gawa sa balat ng Italianong baka na suot ni Carlos. Tumigil ang pag-uusap ng mga nasa hapag. Bumaba ang tingin ni Carlos sa kanyang sapatos at pagkatapos ay tumitig kay Tess. Ang malamig niyang mga mata ay nag-uutos ng walang binibitawang salita. Hindi nag-atubili si Tess. Habang karga ang anak na nanginginig sa lagnat sa kanyang kaliwang braso, dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na marmol. Ginamit niya ang kanyang kanang kamay, ang kamay na puno ng kalyo at sugat mula sa paglalaban ng damit ng ibang tao, upang pahirin ang putik sa sapatos ng lalaking minsang nangakong aalagaan siya habang buhay. Naramdaman niya ang magaspang na dumi sa kanyang balat. Sa ibabaw niya, naramdaman niya ang paggalaw ni Carlos. Inabot ng lalaki ang kopitan ng tsampag na inialok ni Isabela. Nagdiwang sila. Tumama ang baso sa baso, nag-iiwan ng himig ng tagumpay habang ang ina ng kanyang anak ay nakaluhod sa kanyang paanan, nililinis ang kanyang dumi gamit ang sariling laman. Isang pares ng mamahaling takong ang humakbang palapit kay Tess. Si Doña Mercedes, ang ina ni Carlos, na nakasuot ng alahas na kayang pakainin ang isang buong barangay sa loob ng 1 taon. Yumuko ang matanda, inilapit ang mukha sa tainga ni Tess, at nagsalita sa boses na tila malamig na patalim. Ampersand quote, you are here because you need to keep that sickly boy alive, hindi ba? Pwes, magtrabaho ka. Linisin mo ang bahay na ito. Pero tandaan mo ang lugar mo, Teresita. Isa ka lang hamak na katulong na binigyan ko ng awa. Keep your mouth shut about the past. Dahil sa sandaling subukan mong sirain ang pangalan ng mga Vergara, sisiguraduhin kong walang ospital na tatanggap sa anak mo. You will watch him die in the gutters. Ampersand quote. Tiningala ni Tess ang matanda.
Wala siyang ibinigay na reaksyon kundi isang marahang pagtango. Tinanggap niya ang hatol. Nilunok niya ang lason dahil ito ang tanging panawid gutom na meron siya. Tumayo siya, yakap muli si Mateo at humakbang paatras upang magtago sa anino ng malaking hagdanan. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtawa ni na Carlos at Isabela tungkol sa kanilang napipintong honeymoon sa Europa, naramdaman ni Tess ang paggalaw sa kanyang dibdib. Iminulat ni Mateo ang kanyang mabibigat na mata. Ang talukap ng bata ay namumula dahil sa sakit. Luminga-linga ang maliit niyang ulo, nagpupumilit silipin ang liwanag at ang mga figurang nasa gitna ng silid. Dumapo ang inosenteng paningin ni Mateo sa matangkad na anyo ni Carlos. Itinaas ng bata ang kanyang maliit at nanginginig na daliri, itinuro ang lalaking may hawak na alak. Ampersand quote, Mama ampersand quote, ang mahina ngunit malinaw na bulong ni Mateo, ang boses nito ay biniyak ng tuyong lalamunan. Ampersand quote, siya po ba yung papa ko? Ampersand quote. Saktong sa paglipad ng huling salita, natigil ang pag-ikot ni Isabela. Tumingin ang mapang-aping nobya sa direksyon nilang mag-ina, unti-unting nawawala ang ngiti sa mga labi nito. Pinigil ni Tess ang sariling paghinga. Bago pa man makabuo ng panibagong hakbang si Isabela palapit sa kanila, mabilis na idiniin ni Tess ang mukha ni Mateo sa kanyang dibdib. Niyakap niya ng mahigpit ang ulo ng bata, ibinabaon ang anuman pang inosenteng salitang lalabas sa mga labi nito sa sapot ng kanyang basang damit. Humarap si Tess kay Isabela. Binanat niya ang kanyang mga labi upang pilitin ang isang ngiting puno ng panginginig at pagkaawa sa sarili. Ginamit niya ang bawat onsa ng kanyang pagiging ina upang itago ang naglalagablab na kaba. Ampersand quote, ano ampersand apos, nang sinasabi ng batang ampersand apos, yan, ampersand quote, ang tinig ni Isabela ay manipis, may bahid ng pagdududa habang pinasadahan ng tingin ang mag-ina mula ulo hanggang paa. Ampersand quote, pasensya na po, ma-ampersand apos, ampersand quote, sagot ni Tess, ang boses ay nanginginig sa sinadyang pagpapakumbaba. Ampersand quote, nagdedeliryo lang po sa taas ng lagnat. Kung sino-sino po ang hinahanap maski po ang mga tambay sa kanto namin, tinatawag niyang ama. Wala po kasing kinagis ng tatay, kaya po kung ano-ano ang lumalabas sa bibig, ampersand quote. Kinagat ni Tess ang panloob na bahagi ng kanyang pisngi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Ang bawat salitang ibinababa ang pagkatao ng sariling anak ay tila punyal na unti-unting bumabaon sa kanyang lalamunan. Ngunit kailangan niyang gawin ito para mabuhay si Mateo. Bago pa man makasagot si Isabela, pumagit na ang matigas at nang uyang boses ni Doña Mercedes mula sa kabisera. Ampersand quote, Diyos ko, Isabela, huwag mo nang pansinin ang mga pulubing ampersand apos, yan. Dalhin mo na nga ang batang ampersand apos, yan sa quarter sa likod, Teresita. Nangangamoy sakit at estero na ang buong sala. Ayokong may dalang malas na hangin sa araw ng engagement ng anak ko, ampersand quote. Hindi na lumingon si Carlos. Ipinagpatuloy lamang ng lalaki ang pagpirma sa mga dokumentong nasa kanyang harapan, tila ba ang pamilyang nakatayo sa kanyang likuran ay mga alikabok na hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng sulyap. Yumuko si Tess, walang imik na naglakad palayo, bitbit ang buong bigat ng kanyang nakaraan at ang walang kasiguraduhang bukas. Kinabukasan, ang parusa ng pagiging tau-tauhan ay formal nang nagsimula. Tumambad kay Tess ang malawak at marangyang silid-tulugan sa ikalawang palapag. Ang amoy ng mamahaling lavender air freshener ay pilit na nilalabanan ang matapang na amoy ng asidong panlinis na ipinagamit sa kanya. Nakatayo sa pintuan si Doña Mercedes, nakahalukip-kip habang pinapanood si Tess na nakaluhod at kinukuskos ang mga siwang ng marmol na sahig. Ampersand quote, huwag mong kalimutan, Tess, kung hindi dahil sa kabutihan ng pamilyang ito, nakabulagta na kayo ng anak mong maisakit sa bangketa, ampersand quote, malamig na pagpapaalala ng matanda. Ampersand quote, you owe us your child ampersand apos, little life. Kaya pagbutihin mo ang paglilinis dito sa kwarto nila Carlos at Isabela. I want it spotless para sa honeymoon nila. Ayokong may matitirang bakas ng dumi o ng nakaraan, ampersand quote. Tiningala ni Tess ang matanda. Tinanggap niya ang mga salitang iyon tulad ng pagtanggap ng lupang tigang sa ulan, walang pagtutol, hinihigop ang lahat hanggang sa maging putik. Ipinagpatuloy niya ang pagkuskos. Ang matapang na kemikal mula sa panlinis ay unti-unting sumusunog sa manipis na balat ng kanyang mga daliri.
Namumula, namamaga, at nagsisimulang magbitak-bitak ngunit ang sakit na ito ay mabilis na kinain ng manhid niyang puso. Nililinis niya ang mismong kama kung saan matutulog ang lalaking minsang nangakong siya lamang ang mamahalin nito. Kinagabihan, binalot ng dilim ang masikip at maalinsangan na kwarto ng mga katulong sa likod ng mansyon. Dahan-dahang ginising ni Tess si Mateo. Ang lagnat ng bata ay bumaba na ng kaunti dahil sa gamot na nakuha mula sa paunang sahod, ngunit nanlalalim ang mga mata nito sa matinding gutom. Mula sa ilalim ng kanyang apron, inilabas ni Tess ang isang porselanang mangkok na itinago niya mula sa kusina. Naglalaman ito ng tira-tirang esi mula sa marangyang handaan kaninang tanghali. Wala na itong init. Ang ibabaw ng sabaw ay natatakpan na ng makapal at namumuong sebo dahil sa lamig. Ampersand quote, Mama, ano po ampersand apos? Yan, ampersand quote, tanong ni Mateo, ang maliit na boses ay mahina. Ampersand quote, malamig po, saka parang ang labo ng sabaw, ampersand quote. Ngumiti si Tess, isang ngiting kumuha ng lahat ng natitira niyang lakas para mabuo. Inilapit niya ang mangkok sa anak. Ampersand quote, pagkain ampersand apos, yan ang mga hari, anak, ampersand quote. Malambing niyang bulong, pinipigilan ang pagyanig ng kanyang boses. Ampersand quote, sadyang ganyan ampersand apos, yan para masarap. Niluto ampersand apos, yan ang mga pinakamagagaling na kusinero para sa atin. Sige na, higupin mo na para lumakas ka. Para makapaglaro na tayo bukas, ampersand quote. Habang pinapanood niya ang inosenteng bata na masayang humihigop ng malamig at masebong sabaw, itinago ni Tess ang kanyang parehong kamay sa ilalim ng mesa. Pinisil niya ang kanyang mga daliri upang pigilan ang pagtagas ng dugo mula sa mga sugat na natamo sa paglilinis ng asido. Hindi niya ipapakita sa anak ang sakit. Hindi kailanman. Sa labas ng pinto, nakatago sa anino ng pasilyo, nakatayo ang matandang si Manang Luz. Ang mga matang puno ng kalyo ng panahon ay tahimik na nagmamasid sa mag-ina, nagtatago ng mga lihim na mas malalim pa sa pundasyon ng mansyong iyon. Kinabukasan, inutos kay Tess na linisin ang pribadong aklatan ni Don Carlos. Isang silid na amoy kape, mamahaling tabako, at lumang papel. Habang maingat niyang iniaayos ang mga gamit sa ibabaw ng mesa, dumantay ang kanyang paningin sa itim na suit jacket ni Carlos na nakasampay sa likod ng silya. Ang pamilyar na amoy ng lalaki, kombinasyon ng balat at cedarwood, ay tila isang multong yumakap sa kanya. Sinubukan niyang itabi ang damit upang hindi malukot, ngunit sa kanyang pag-angat nito, isang piraso ng makapal na papel ang kumawala mula sa panloob na bulsa. Bumagsak ito sa ibabaw ng makintab na lamesa. Napatigil si Tess. Ang paghinga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Kinuha niya ang litrato gamit ang kanyang nanginginig at may sugat na mga daliri. Ito ay isang lumang larawan niya. Kuha 4 na taon na ang nakararaan, kung saan siya ay nakangiti sa ilalim ng puno ng mangga, suot ang paborito niyang puting bestida. Ngunit ang hindi niya maunawaan ay ang hitsura ng litrato ngayon. Ang kanyang mukha sa larawan ay pilit na binura. Tadda dito ng marahas na guhit ng pulang tinta, na tila ba ang taong maihawak ng ballpen ay gusto siyang patayin sa pamamagitan ng pagbabaon ng tinta sa papel. Bakit itinatago ni Carlos ang larawang ito sa bulsa na malapit sa kanyang dibdib, kung ganoon na lamang ang galit at pandidiri nito sa kanya? Ano ang sinabi ni Doña Mercedes sa lalaking ito noong araw na ipagtabuyan siya palabas ng mansyong ito? Ang hawak ni Tess sa sinirang litrato ay unti-unting lumuwag, kasabay ng pamilyar at mabigat na yabag ng sapatos na papalapit sa nakabukas na pinto ng aklatan. Mabilis niyang ibinalik ang larawan sa loob ng bulsa ng itim na suit jacket, bago pa man tuluyang makapasok si Don Carlos. Tumayo si Tess sa gilid, nakayuko, iniiwasan ang mata ng lalaking minsan nang nagbigay buhay at pumatay sa kanyang mga pangarap. Hindi nagsalita si Carlos. Naglakad lamang ito patungo sa mesa. Ang amoy ng kape at usok ng tabako ay tila kumapit sa hangin, nagpapabigat sa paghinga sa loob ng silid. Nagsimulang maghanap ng kung anong papeles ang lalaki, ngunit ang presensya nito ay isang nakakapasong apoy na hindi maiwasan. Ampersand quote, nakalimutan mo yatang linisin ang bahaging ito, ampersand quote, basag ni Carlos sa nakakabinging katahimikan. Ang kanyang boses ay malamig, matigas, walang iniiwan ng puwang para sa anumang emosyon maliban sa pagkasuklam. Itinuro nito ang isang maliit na bakas ng kape sa gilid ng mesa. Bago pa man makasagot si Tess,
Inilabas ni Carlos ang kanyang pitaka at bumunot ng 300,000. Walang pag-aatubili, itinapon niya ang mga papel na pera sa sahig, saktong sa paanan ni Tess. Ampersand quote, o baka naman hinihintay mo muna akong bayaran ka ng higit sa sinasahod mo bago ka gumalaw ng tama? Hindi ba't ganoon ang ugali mo, Teresita? Laging naghihintay ng presyo. Laging nakadepende sa kung magkano ang idaragdag sa bulsa mo bago ka magmukhang kapaki-pakinabang. Ampersand quote. Humigpit ang hawak ni Tess sa hawakan ng kanyang basahan. Ang mga salitang iyon ay tila mga basag na salamin na sa pilitang ipinalulunok sa kanya. Pero wala siyang ginawang ingay. Hindi siya nanginig at mas lalong hindi niya hinayaang mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa halip, unti-unti niyang ibinaba ang kanyang sarili hanggang sa lumapat ang kanyang mga tuhod sa makapal na karpet. Isa-isa niyang dinampot ang mga pera. Ang paggalaw niya ay maingat at kalmado, tila ba pinupulot niya ang mga nalaglag na tuyong dahon, hindi ang kanyang nadurog na dangal. Pinagpag niya ang bawat pera, tinupi ng maayos, at inilagay sa ibabaw ng mesa sa harap mismo ni Carlos. Ampersand quote, tapos na po akong linisin ang mesa, Senor Carlos. Hindi ko po ugaling mag-uwi ng dumi, ampersand quote, kalmado at formal na tugon ni Tess. Ang kanyang boses ay tila yelong walang anumang bahid ng panginginig, diretsyo ngunit hindi bastos. Tumayo siya at bahagyang yumuko bago tuluyang tumalikod. Sa loob-loob niya, matagal nang namatay ang bahaging iyon ng kanyang puso na umaasa pa sa pag-unawa ng lalaking ito. Paglabas niya ng aklatan, sinalubong siya ng isang matamis at mabangong halimuyak. Si Isabela. Nakatayo ito sa pasilyo, nakangiti ng maihalong peking pag-aalala, at may hawak na isang malaking paper bag mula sa isang kilalang luxury brand. Ampersand quote, Tess, nandyan ka lang pala, ampersand quote, malambing na wika ng babae, inilalapit ang paper bag kay Tess. Ampersand quote, napansin ko kasing medyo luma na at kupas ang mga damit mo. Alam mo na, ang daming bisita ng mga Vergara. Baka isipin nila ginugutom namin ang mga katulong. Here, these are some of my old clothes. Medyo maluwang na sa akin at ayoko namang itapon. Sakto sa'yo, mukhang kailangan mo, ampersand quote. Ang ngiti ni Isabela ay tila asukal na nakabalot sa bubog. Alam ni Tess na ang bawat piraso ng damit na nasa loob ng supot ay hindi isang regalo, kundi isang tatak ng pag-aari at pambababa, isang paalala kung sino ang amo at sino ang pulubi na pwedeng balutan ng tira-tira ng mayaman. Tinanggap ito ni Tess. Ipinakita niya ang kanyang pinakamapagkumbabang pagtango. Ampersand quote, salamat po, ma-ampersand apos, Isabela. Napakalaking tulong po nito. Gagamitin ko po bilang trapo ang mga hindi ko masusuot para mas makintab ang sahig ninyo, ampersand quote. Pumitik ang kilay ni Isabela sa naging sagot ni Tess, ngunit mabilis itong binawi ng isang pilit na paghalakhak, bago ito tuluyang naglakad papalayo, ipinagmamalaki ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig. Sa pag-ikot ni Isabela sa pasilyo patungo sa kanyang pribadong silid, agad na nag-iba ang ekspresyon nito. Nawala ang matamis na ngiti at napalitan ng malamig na pagkalkula. Hindi niya maialis sa isip ang mukha ng batang si Mateo. Ang hugis ng mga mata nito, ang paraan ng pagkakakunot ng noo nito noong araw na nagkita sila sa sala, mga katangi ang tila tuwirang kinopya mula sa mukha ni Carlos. Mabilis na dinampot ni Isabela ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Ampersand quote, sundan mo ang lahat ng galaw ng katulong na ampersand apos. Yon, ang babaeng tinatawag nilang Teresita, ampersand quote, matigas na utos ni Isabela sa kabilang linya. Ampersand quote, at ang bata hanapin mo kung kailan at saan ipinanganak ang batang iyon. Gusto ko ng kumpletong detalye at gusto ko ito ngayon din ampersand quote. Binaba ni Isabela ang telepono, nakaramdam ng isang kakaibang banta na sumisira sa perpektong mundong kanyang binuo. Kung totoo ang kanyang hinala, hindi lamang kasal niya kay Carlos ang malalagay sa alanganin, kundi pati na rin ang lahat ng pinansyal na plano niya na malapit ng maisakatuparan. Nang hapong iyon, habang abala ang lahat sa pag-aasikaso ng mga imbitasyon para sa paparating na malaking piging, tahimik na tinahak ni Isabela ang daan papunta sa quarters ng mga katulong. Pumasok siya ng walang pasabi. Ang silid ni Tess ay masikip, amoy lumang kahoy at malakas na sabong panlaba. Nilapitan ni Isabela ang maliit at sirang kabinet kung saan nakatago ang ilang personal na gamit ng mag-ina.
Sinimulan niyang halungkatin ang mga nipis at gulanit na damit, hinahanap ang anumang piraso ng katibayan na magpapatunay sa kanyang mga isang kopya ng ultrasound at katibayan ng pagbubuntis ni Teresita. Ang petsa ay saktong 4 na taon na ang nakararaan, ang mismong panahon kung kailan labis na nagmukmok at halos sirain ni Carlos ang sariling buhay dahil sa ampersand quote, pagtataksil ampersand quote, daw ng babaeng minahal nito. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Isabela. Hindi nagtaksil si Teresita. At ang batang kasama nito ngayon sa loob ng pamamahay na ito ay ang mismong tagapagmana ng mga Vergara. Ang hanging bumabalot sa sala kinabukasan ay tila naging singlamig ng yelo. Nakatayo si Doña Mercedes sa paanan ng malaking hagdanan, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol na kinatatayuan niya. Sa kanyang harapan, nakaluhod si Tess. Mahigpit niyang nakakapit sa kanyang braso ang natatakot na si Mateo, na ngayon ay tahimik na lumuluha habang yakap ang isang lumang laruang truck. Tapos na ang pag-uusap, Teresita, ang boses ng matanda ay may diin na walang anumang pahiwatig ng awa. Nakausap ko na ang matrona ng Hospicio de San Jose. Bukas na bukas din, kukunin na nila ang batang iyan. Ang mansyong ito ay hindi bahay ampunan. Ang presensya ng isang maruming nilalang ay sumisira sa daloy ng swerte, lalo na ngayong nalalapit na ang engagement ng anak ko. Tumingala si Tess. Ang tuhod niya ay manhid na sa pagkakadiin sa sahig, ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang dibdib. Ma'am Mercedes, nagmamakaawa po ako. Gawin ninyo na pong wala ang sahod ko, wag lang ninyong ilayo sa akin ang anak ko. Siya na lang po ang mayroon ako. Kaya nga inilalayo ko na sayo, para matuto kang mabuhay ng walang pabigat, putol ng matanda. Tinalikuran nito ang nagmamakaawang ina, pinalalakas ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang takong bilang huling hatol. Ngunit bago pa man tuluyang makalayo si Mercedes, isang anino ang humakbang mula sa pasilyong patungo sa kusina. Si Manang Luz, ang pinakamatandang katulong sa pamilya Vergara. Dahan-dahan itong lumapit, bit-bit ang isang basong tubig. Ang mukha nito ay tila ba isang payapang dagat na nagtatago ng malalakas na alon. Senora, mahinahon ngunit may otoridad na panimula ni Manang Luz, pinipigilan ang paglakad ni Mercedes. Baka po nakakalimutan ninyo, pumasok tayo sa buwan ng mga patay. Ang sabi po sa mga lumang paniniwala dito sa atin, ang pagtataboy ng isang inosenteng dugo palabas ng tahanan, bago ang isang malaking okasyon ay nag-aanyaya ng pagkasaid ng yaman. Huminto si Mercedes. Nilingon niya ang matandang katulong. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting hinaluan ng pag-aalinlangan. Para sa isang babaeng ginawang Diyos ang pera at kapangyarihan, ang pamahiin tungkol sa pagkawala ng yaman ay isang matinding kahinaan. Ang batang iyan, patuloy ni Luz, hindi inaalis ang tingin sa matanda, kahit pamarumi sa inyong paningin, ay nagpapalinis sa utang ninyo sa itaas dahil pinapakain ninyo. Kung itataboy ninyo siya bukas, at may mangyaring aberya sa negosyo o sa kasal, baka sabihin ng iba na kinarma ang pamilya Vergara. Ilang segundong namayani ang katahimikan. Huminga ng malalim si Mercedes, ang dibdib ay nagpapakita ng iritasyon na nauwi sa pagkabigo. Hayaan siyang manatili sa quarters. Pero siguraduhin mo, Luz, na hindi ko makikita ang pagmumukha ng batang iyan malapit sa mga bisita. At ikaw, Teresita, tinuro ng matanda ang nakaluhod na ina, kung may kahit isang salitang lumabas sa bibig mo na sisira sa pamilyang ito, ako mismo ang magdadala sa anak mo sa lansangan. Nang tuluyang umalis si Mercedes, napayuko si Tess, mahigpit na niyakap ang anak habang walang tunog na lumuluha ang bata sa kanyang balikat. Pagsapit ng gabi, binalot ng madilim at mabigat na katahimikan ang quarters ng mga katulong. Nilalatagan ni Tess si Mateo ng banig upang matulog nang makarinig siya ng marahang katok. Pumasok si Manang Luz, may dalang isang maliit na lalagyan at isang umuusok na tasa ng tsaa. Walang imik na umupo ang matanda sa gilid ng higaan ni Mateo. Kinuha nito ang namamagang kamay ni Tess at dahan-dahang pinahiran ito ng malamig at maanghang na pamahid mula sa lalagyan. Ang hapdi na naramdaman ni Tess mula sa mga sugat at paltos ay unti-unting napalitan ng nakagiginhawang lamig. Uminom ka muna ng salabat, pampawi ng lamig, bulong ni Manang Luz, iniabot ang mainit na tasa. Ang mga pader ng mga mayayaman ay may tainga, Teresita. Pero ang ilalim ng kanilang mga kama ay laging nagtatago ng basura. Tinitigan ni Tess ang matanda. Sa liwanag ng nag-iisang bombilya, nakita niya ang seryosong ekspresyon nito.
May kung anong bigat sa mga mata ni Luz na hindi nito madalas ipakita. Alam ko kung bakit galit na galit sa iyo si Don Carlos, patuloy ni Luz, ang boses ay halos isang bulong. Inilabas nito mula sa bulsa ng kanyang apron ang isang maliit at gusot na papel. Kinuha iyon ni Tess. Isa itong resibo mula sa isang sikat na klinika, ngunit ang serbisyong nakasulat ay para sa isang peke at ginawang dokumento. Ang pangalan sa resibo ay ang mismong doktor na nag-eksamin kay Tess 4 na taon na ang nakararaan. Binayaran ng senora ang doktor mo, malungkot na paliwanag ni Luz. Pinalabas nila na ang dinadala mo noon ay hindi kay Carlos. Nagpadala sila ng peking papel sa kanya, kasama ang kwentong tinanggap mo ang pera ng mga Vergara para ipalaglag ang bata. Kaya siya nagalit. Kaya niya sinira ang litrato mo. Naniniwala siyang ipinagbili mo ang kanyang anak para sa sarili mong layaw. Tumigil ang mundo ni Tess. Ang init mula sa tasang hawak niya ay hindi sapat upang tunawin ang malamig at nakaririmarim na katotohanang unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang bawat salita, ang bawat pananakit, ang bawat pandidiri na ibinato sa kanya ni Carlos, lahat ay itinanim ng isang maruming kasinungalingan. Ang kanyang tahimik na pagtanggap at pagdurusa ay ginawang isang napakagandang palabas ng kasamaan ni Mercedes. Bago pa man makapagsalita si Tess upang ilabas ang nag-aalab na ulat sa kanyang lalamunan, biglang bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo doon ang isang matangkad na figura, ang anino nito ay humaharang sa kakarampot na liwanag mula sa pasilyo. Si Carlos. Ang lalaki ay nakatingin ng direkta kay Tess, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa isang kakaibang pagkasuklam. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang piraso ng pinong tela, ang mahaba at kumikinang na belo na isusuot ni Isabela para sa kanilang engagement. Bumangon ka, utos ni Carlos, ang boses ay matigas na tila bakal na inihahampas sa pader. Gusto ni Isabela na ikaw ang mismong magtahi ng mga punit na puntas ng belo niya. Gawin mo iyan bago sumikat ang araw. Kung gusto mong kumain kayo ng anak mo bukas, dapat siguraduhin mong perpekto ang bawat tahi para sa pagpapakasal ko sa babaeng karapat-dapat. Inihagis ni Carlos ang belo sa paanan ni Tess. Tinalikuran nito ang mag-ina na hindi man lang nag-iwan ng sulyap ng awa. Tiningnan ni Tess ang puting tela na nakakalat sa maruming sahig. Unti-unting nawala ang takot sa kanyang dibdib, pinapalitan ng isang mabagal, matyaga, ngunit mapaminsalang apoy. Hindi siya iiyak. Ngayon na alam na niya ang totoo, may nagising sa loob ng inang matagal na ibinaon sa limot. Ang liwanag mula sa mga higanting kristal na chandelier ay tila umuulan ng ginto sa buong sala ng Mansyon Vergara. Ngayong gabi ay isang mahalagang salu-salo upang formal na ipagmalaki sa mga malalapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo ang nalalapit na pag-iisang dibdib ni Don Carlos at Isabela. Ang musika mula sa isang maliit na string quartet ay bumabalot sa silid, sinasabayan ang mahinang tunog ng pagkikiskisan ng mga mamahaling baso ng alak. Sa kabilang banda ng lahat ng maranyang ito, si Tess ay nakasuot ng kanyang kupas na unipormeng kulay abo. Siya ay nasa isang madilim na sulok malapit sa bar, tahimik na naghihintay upang kunin ang mga walang lamang baso mula sa mga kamay ng mga bisita. Sa bawat pagdaan niya, walang sinumang nagtangkang tumingin sa kanya, isang perpektong manifestasyon ng katotohanang siya ay hindi hamak na mas mababa sa mga muebles na pinunasan niya kaninang umaga. Sa gitna ng silid, nakatayo si Doña Mercedes, hawak ang isang kopitan ng tsampag, tuwid na tuwid ang likod. Ang matanda ay nagliliwanag sa pagmamalaki habang inilalarawan ang perpektong lahi at kalidad ni Isabela sa isang grupo ng mga mayayamang matron. Ampersand quote, syempre, Isabela comes from a very respectable family, ampersand quote, malakas at buong pagmamalaki na sabi ni Mercedes, sinisiguro na maririnig ng lahat. Ampersand quote, she has the grace, the intelligence, and the right bloodline para ipagpatuloy ang pangalan ng mga Vergara. Hindi katulad ng mga nag-aambisyon lamang na kumapit sa patalim, ampersand quote. Sinadya ni Mercedes na ibaba ng kaunti ang kanyang boses at isulyap ang kanyang mata sa direksyon ni Tess bago tuluyang humigop sa kanyang inumin. Narinig iyon ni Tess. Ngunit hindi siya huminto sa pagpupunas ng tray. Pinanatili niya ang isang walang emosyong mukha, itinatago ang naglalagablab na baga sa kanyang sikmura, habang isinasaisip ang bawat salitang isiniwalat ni Manang Luz kagabi. Habang patuloy ang piging, si Mateo, na sinabihang manatili sa quarters at huwag na huwag lalabas, ay hindi na nakatiis.
Ang nakababagot at tahimik na silid ng mga katulong ay naging masyadong maliit para sa isang batang mailagnat na nagsisimula palang bumaba. Gamit ang iilang krayola at isang lumang piraso ng papel na nakuha niya sa basurahan, tahimik siyang gumapang palabas at nagtago sa likod ng malaking haligi sa may pasilyong konektado sa kusina. Mula roon, sinilip niya ang makulay at maliwanag na silid. Mula sa kanyang posisyon, nakikita niya ang bawat galaw ni Carlos. Pinanood niya ang lalaking ito, ang lalaking madalas niyang nakikita sa kanyang ina tuwing umuuwi itong pagod at puno ng luha noong mga nakaraang taon. Gamit ang asul, pula, at itim na krayola, maingat at inosenteng iginuhit ni Mateo sa papel ang tatlong stick figures, isang maliit, isang babae na may mahabang buhok, at isang matangkad na lalaki na may korona. Sa ilalim nito, isinulat niya ng bungi-bungi, #quote, ang pamilya, #quote. Ngunit sa itaas na bahagi ng silid, isang usapan ang nagaganap. Si Isabela, na may suot na matamis na ngiti, ay tahimik na nakikipag-usap sa isang matandang lalaki, isang pangunahing mamumuhunan sa kumpanya ni Carlos. #quote, Isabela, iha, #quote, pabulong na wika ng mamumuhunan, #quote, heard some whispers na medyo may kakulangan sa cash flow ang kumpanya kamakailan. May problema ba sa mga pondo ng mga Vergara, bago pa man ang malaking araw, #quote. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa kaba bago mabilis na nagpakita muli ng pilit ng ngiti. #quote, oh, don't #apos, worry about that, Tito. Just a small delay sa mga international transfers. Everything is perfectly under control, #quote. Tumango ang matanda at umalis, ngunit ang pawis ay nagsimulang mamuo sa noo ni Isabela. Kailangan niyang tapusin ang mga transaksyon bago may makaalam kung saan niya inililipat ang pera. Sa kabilang dako, isang malakas na ihip ng hangin mula sa nakabukas na bintana ang pumasok. Tinangay ng malamig na hangin ang hawak na papel ni Mateo mula sa kanyang mga nanginginig na kamay. Ang papel ay nagpaikot-ikot sa hangin at, tila sinadyang itaboy ng tadhana, ay dahan-dahang lumipad patungo sa gitna ng sala. Bumagsak ito sa marmol na sahig. Eksakto sa paanan ni Carlos, na noon ay nag-iisa habang pinagmamasdan ang mga bisita mula sa isang tahimik na anggulo. Nahinto ang pag-uusap sa isip ni Carlos nang makita niya ang papel. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot iyon. Ang kanyang mga kilay ay nagtagpo. Tiningnan niya ang mga simpleng guhit, ang magagaspang at makukulay na linya na tila gawa ng isang kamay na naghahanap ng pagmamahal. At doon, sa ibaba ng drawing ng lalaking may korona, ay may nakasulat na mga salitang tumama sa kanyang dibdib na parang isang malamig at matalim na bato. #quote, ba Carlos ng Con, #quote. Tumindig ang balahibo sa batok ni Carlos. Ang bawat letra, kahit mali-mali ang baybay, ay sumigaw ng isang katanungang matagal na niyang piniling ibaon. Nilingon niya ang paligid. Ang kanyang mga mata ay naghanap at sa dulo ng pasilyo, nahagip niya ang isang maliit na anyo na mabilis na nagtago sa likod ng pader. At hindi kalayuan dito, si Tess, na may hawak na tray, ay naninigas habang nakatingin ng tuwid sa piraso ng papel na hawak niya. Ang titig ni Carlos ay lumipat mula sa drawing tungo kay Tess. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay tila nagliyab sa tensyon at lihim na unti-unting nabubunyag. Mabilis pa sa kidlat na ibinaba ni Tess ang tray sa pinakamalapit na mesa. Hindi alintana ang mga mapanuring tingin ng ilang bisita, lumakad siya ng mabilis patungo kay Carlos. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik ngunit puno ng desperasyon. Bago pa man makapagsalita ang lalaki, inabot ni Tess ang papel at mabilis na hinablot ito mula sa pagkakahawak niya. Pasensya na po, Senor Carlos, mabilis na wika ni Tess, hindi tumitingin ang diretsyo sa mga mata nito. Iniwas niya ang papel sa paningin ng lalaki, pilit na itinatago ang magaspang na sulat kamay. Basura lang po ito. Napulot lang ng anak ko mula sa mga lumang magasin at pinaglaruan. Makalat po kasi ang bata, mahilig mangopya ng mga nakikita niya sa telebisyon. Ako na po ang magtatapon. Hindi gumalaw si Carlos. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa mukha ni Tess, sinusuri ang bawat patak ng pawis na namumuo sa noo nito, ang bahagyang panginginig ng mga labi nito na hindi maitago ng peking pag-asa. Telebisyon, kalmado ngunit mapanganib na tanong ni Carlos, ang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa sa gitna ng ingay ng piging.
Kailan pa natutong isulat ng isang bata ang pangalan ko kung hindi ito itinuro sa kanya? O baka naman, ginagamit mo ang bata para magpapansin at humingi ng awa? Bumilis ang tibok ng puso ni Tess, ngunit pinilit niyang panatilihing malamig ang kanyang ekspresyon. Wala po akong hinihinging awa sa inyo. Pangalan lang po iyan. Nagkataon lang na pareho kayo ng pangalan ng karakter sa pinapanood niya. Kung mamasamain niyo po, hindi na maulit. Bago pa man makasagot si Carlos, biglang sumulpot si Isabela mula sa likuran. Mahigpit nitong hinawakan ang braso ni Carlos, ang ngiti ay matamis na matamis sa kabila ng lamig ng kanyang paningin na nakadirekta kay Tess. Honey, is there a problem here? Malambing na tanong ni Isabela, bagama ampersand apos, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang nilukot na papel sa kamay ni Tess. Tess, bakit nandito ka pa sa sala? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na doon ka lang sa kusina kapag may mga bisita tayo? Ang amoy mo baka makaabala sa mga kaibigan ni Mommy. Yumuko si Tess, isang mabilis na pagtanggap ng pagkatalo sa publiko. Opo, ma'am. Pasensya na po. Tumalikod si Tess at mabilis na naglakad patungo sa pasilyo. Naramdaman niya ang matalim na tingin ni Isabela na sumusunod sa bawat hakbang niya. Pagdating sa kusina, itinapon ni Tess ang papel sa basurahan, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Alam niyang napansin ni Carlos ang drawing, at alam din niyang hindi tanga si Isabela para hindi mag-isip. Kailangan niyang maging mas maingat. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, itinuon ni Tess ang kanyang sarili sa paglilinis ng mga basurahan mula sa piging kagabi. Inilabas niya ang mga itim na plastic bag patungo sa likod ng mansyon, kung saan naroon ang malaking lalagyan ng basura. Habang itinatapon ang mga tira-tirang pagkain at mga basag na baso, may napansin siyang isang nakaipit na malaking sobrang itim sa ilalim ng mga itinapon na bulaklak mula sa centerpieces. Hinatak niya ito. Ang sobre ay mabigat. Nang buksan niya ito, nakita niya ang sangkaterbang punit-punit na papel. Ngunit ang nakaagaw ng kanyang pansin ay ang matapang at pamilyar na amoy na kumapit sa mga papel na iyon, ang mamahaling amoy ng sigarilyong kubano, ang paboritong tatak ng amang mamumuhunan ni Isabela, at ang halimuyak ng pabango ni Isabela. Sa halip na itapon pabalik, inilagay ni Tess ang mga punit na papel sa bulsa ng kanyang malaking apron. Nang hapong iyon, habang nag-aayos ng mga tuwalya sa laundry room, lihim niyang idinikit at pinagtagpi-tagpi ang mga papel sa ibabaw ng isang lumang karton. Unti-unting nabuo ang isang dokumento, isang bank transfer form patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands. Ang halaga ay milyon-milyon. Ang nag-apruba, Isabela Cruz. Ang pondo, mula sa reserve funds ng Vergara Corporation. Napalunok si Tess. Si Isabela ay hindi lamang isang mapang-aping nobya, siya ay isang linta na palihim na sinasaid ang yaman ng pamilyang ito. Kung bakit hindi ito napapansin ni Carlos ay dahil sa tiwala nito sa pagpili ng kanyang ina. Ngunit ang pagtuklas ni Tess ay agad na naputol nang makarinig siya ng marahas na yabag papasok sa laundry room. Mabilis niyang itinago ang karton sa ilalim ng tambak na maruruming damit. Lumingon siya at nakita si Isabela na maihawak na isang manipis na brown envelope. Ang mukha ng babae ay namumutla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ibinagsak ni Isabela ang brown envelope sa ibabaw ng washing machine. Bumukas ito at lumabas ang mga papel, isang resulta mula sa isang pribadong laboratorio. Zana test. Gusto mo palang maglaro, Teresita, bulong ni Isabela, ang boses ay nanginginig sa puot. Ang galing ng ginawa mo. Pinalabas mo pang inosente ang drawing ng anak mo kagabi. Akala mo ba hindi ko malalaman na ang batang pinapakain ko ng mga tira-tira sa pamamahay na ito ay anak ng mapapangasawa ko? Hindi nakapagsalita si Tess. Tiningnan niya ang papel. Nakumpirma na ni Isabela ang katotohanan gamit ang sariling investigador nito. Lumapit si Isabela, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo kay Tess. Makinig ka sa akin at makinig kang mabuti. Wala akong pakialam kung totoo ang nakasulat sa papel na ampersand apos, yan. Dahil bukas na bukas, sa araw mismo ng engagement party namin, ikaw at ang anak mo ay mawawala sa bahay na ito. Buhay man o patay. Hindi umimik si Tess. Tiningnan niya ng diretsyo si Isabela sa mga mata. Walang luhang bumagsak. Walang paghingi ng awa. Mumisi si Isabela, iniisip na ang katahimikan ni Tess ay tanda ng takot.
Tinalikuran niya si Tess at naglakad palabas. Ngunit nang makalabas si Isabela, tiningnan ni Tess ang pintuan. Inilabas niya ang pinagtagpi-tagping ebidensya ng pagnanakaw ni Isabela. Hindi na siya ang biktimang tatakbo. Siya na ngayon ang mangangaso na may dalang apoy para sa mansyong ito. Ang araw ng engagement party ay dumating na may dalang kakaibang init sa kabila ng makapal na ulap na nagbabadyang magbuhos ng ulan. Ang hardin ng Mansyon Vergara ay napuno ng mga puting rosas, mga toldang gawa sa sutla, at mga lamisang binalutan ng mamahaling lino. Ngunit sa likod ng mansyon, malayo sa mga mata ng mga bisita, ang hangin ay mabigat at mapanganib. Inutusan si Tess na linisin ang lugar malapit sa malaking koi pond sa likod bahay, isang bahaging hindi mapupuntahan ng mga bisita. Habang nagpupunas siya ng mga batong buhay na nakapaligid sa lawa, narinig niya ang masayang boses ni Mateo na tumatakbo mula sa quarters. Ampersand quote, Mama. Tingnan mo po, may nagbigay sa akin ng bagong laruan. Ampersand quote, sigaw ni Mateo, itinaas ang isang makintab at kulay pulang remote-controlled na kotse. Tumayo si Tess, nakaramdam agad ng kakaibang kaba. Ampersand quote, sino ang nagbigay niyan sa ampersand apos? Yo, anak, ampersand quote. Bago pa man makasagot si Mateo, inilapag ng bata ang kotse sa lupa at pinindot ang remote. Ang laruan ay biglang umandar ng mabilis, diretso patungo sa gilid ng malalim na koi pond. Sinundan ito ni Mateo, tumatawa at sinusubukan itong habulin. Ampersand quote, Mateo, huwag kang lumapit dyan, ampersand quote, sigaw ni Tess, mabilis na ibinagsak ang basahan. Ngunit huli na ang lahat. Nang tumuntong si Mateo sa madulas na bato sa gilid ng lawa upang abutin ang laruan, nawalan siya ng balanse. Isang malamig na ingay ng pagbagsak sa tubig ang nagpatigil sa mundo ni Tess. Ang maliit na katawan ng kanyang anak ay lumubog sa madilim at malalim na tubig. Sumigaw si Tess mula sa kailaliman ng kanyang baga at tumakbo. Nang walang pag-aatubili, tumalon siya sa malamig na tubig, hindi iniisip ang sariling kaligtasan. Kinapa niya ang ilalim ng lawa, hirap na hirap sa paghinga, hanggang sa maramdaman niya ang maliit na braso ni Mateo. Hinila niya ito pataas, umuubo ng tubig, pilit na isinasampa ang walang malay na anak sa tuyong damuhan. Tila yelo ang katawan ni Mateo. Ang kanyang mga labi ay nangingitim at hindi gumagalaw ang dibdib nito. Ampersand quote, Mateo. Anak, gumising ka. Tulong! Tulong, ampersand quote, umiiyak na hiyaw ni Tess, desperadong pinipisil ang dibdib ng anak para pilitin itong huminga. Napatingin si Tess sa itaas, papunta sa pangalawang palapag ng mansyon. Sa malaking balkonaheng gawa sa salamin, nakatayo si Isabela, nakahalukip-kip, may malamig na ngiti sa labi. Sa tabi nito ay si Doña Mercedes, na nakatingin pababa ng may pandidiri, tila ba pinapanood ang isang nakakabagot na palabas. Binuhat ni Tess ang basang-basa at walang malay na si Mateo, patakbong nagtungo sa pintuan papasok ng mansyon, saktong pagbaba ni na Isabela at Mercedes sa hagdan. Ampersand quote, ma-ampersand apos, Mercedes, nagmamakaawa po ako. Kailangan ko ng ambulansya. Tumawag po kayo ng tulong, hindi po humihinga ang anak ko, ampersand quote, umiiyak na pakiusap ni Tess, ang mga tuhod ay nanghihina habang inilalapag si Mateo sa malinis na marmo na sahig. Ngunit sa halip na tumulong, umatras si Mercedes, iniiwas ang kanyang mamahaling damit mula sa tubig na tumutulo mula kay Tess. Ampersand quote, nababaliw ka na ba, Teresita? Ampersand quote, matinis at galit na sigaw ng matanda. Ampersand quote, tingnan mo ang ginawa mo sa sahig ko. Ilang oras na lang at darating na ang mga press at TV guests. Hindi ko hahayaang masira ang engagement party na ito dahil lang sa katangahan ninyong mag-ina. Isabela, sabihan mo ang mga guards na huwag papasukin ang ambulansya rito. Magkakagulo sa labas, baka isipin ng mga tao na may krimeng nangyari sa bahay natin, ampersand quote. Lumapit si Isabela, ang ngiti ay nananatiling matamis ngunit ang boses ay puno ng lason. Ampersand quote, tama si Mommy Tess. Bawal ang ambulansya dito ngayon. Kung gusto mo, buhatin mo ang anak mo palabas ng gate at doon kayo maghanap ng sasakyan. Pero linisin mo muna ang kalat nyo, ampersand quote. Tiningnan ni Tess ang dalawang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ang hiyaw ng pagmamakaawa na kanina ay pinupunit ang kanyang lalamunan ay biglang namatay. Tiningnan niya si Mateo. Ang bata ay naghihingalo, ang balat ay kasing putla ng papel,
biktima ng isang laro ang sinadyang ibigay para sa isang nakamamatay na laro. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot kay Tess. Unti-unting tumigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Ang paningin niya ay lumabo sa kalungkutan at pagkatapos ay naging kasing talim ng basag na salamin. Wala na ang takot. Wala na ang paggalang. Wala na ang hiya na itinuro sa kanya ng kahirapan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang inang magmamakaawa para sa tira-tirang awa ng mga taong nagtuturing sa kanila bilang basura. Dahan-dahan siyang tumayo. Binuhat niya si Mateo. Walang kahit isang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya tiningnan sina Mercedes at Isabela habang nilalampasan ang mga ito patungo sa pintuan ng sala. Ampersand aba ampersand apos, bastos na katulong ito, kinakausap pa kita, ampersand. Ang matinis na boses ni Mercedes ay naputol nang walang babalang kinuha ni Tess ang isang mamahaling bakal na golf club na nakasandal malapit sa pinto, isa sa mga koleksyon ni Carlos. Mahigpit niyang hinawakan ito sa kanyang kanang kamay habang karga si Mateo sa kaliwa. Naglakad siya palabas patungo sa driveway kung saan nakaparada ang paboritong sports car ni Carlos. Walang pag-aatubili, itinaas ni Tess ang bakal na golf club at malakas itong inihampas sa salamin ng sasakyan. Bumagsak ang libu-libong piraso ng salamin sa sahig kasabay ng nakakabinging pag-aalboroto ng car alarm. Nagkagulo ang mga gwardya. Napatili si Isabela mula sa pinto habang napahawak sa dibdib si Mercedes sa matinding gulat. Binuksan ni Tess ang pinto ng kotse, inihiga ang nanginginig na si Mateo sa passenger seat. Inihagis niya ang golf club sa damuhan at tahimik na umupo sa driver ampersand apos, seat. Bago pa man makalapit ang mga gwardya upang pigilan siya, pinaandar niya ang sasakyan, inapakan ang silinyador, at pinasibad ang sasakyan palabas ng mansyon. Sinira ang nakasarang gate at nag-iwan ng alikabok at gulat sa mga taong pilit pumatay sa kaluluwa niya. Ngayon, mag-umpisa ang totoong laro. Ang amoy ng ospital, halong alkohol, gamot, at malamig na hangin galing sa aircon, ay sapat na para patahanin ang nanginginig na kalamnan ni Tess. Nakaupo siya sa isang matigas na upuan sa labas ng emergency room. Punit ang kanyang damit, basang-basa, at may bakas ng dugo mula sa maliliit na hiwa ng salamin, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging nakakabit sa kanyang isipan ay ang tunog ng makinaryang nagpapanatili sa pagtibok ng puso ni Mateo sa kabilang panig ng pintuan. Ilang oras ang lumipas nang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang doktor, pagod ngunit may tipid ng ngiti. Ampersand, ligtas na ang anak mo. Nakuha niya ang tamang atensyong medikal sa tamang oras. Buti na lang at hindi ka nag-atubili, ampersand. Para sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa mansyon, pinahintulutan ni Tess ang sariling huminga ng malalim. Ngunit bago pa siya makapagpasalamat, may narinig siyang marahang paglapit ng pamilyar na yabag. Si Manang Luz. Dahan-dahan itong naglakad palapit, may dalang isang maliit at lumang paper bag. Tiningnan ng matandang katulong ang duguan at basang anyo ni Tess ng mailabis na pagkaawa, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso. Ampersand, nakahinga na rin ako ng maluwag at buhay si Mateo. Ampersand, bulong ni Luz, na upo sa tabi ni Tess. Ampersand, pero hindi magtatapos dito ang ginawa mo. Nagwawala ang senora. Tinawagan na niya ang kapulisan. Ipapakulong ka niya dahil sa pagnanakaw at pagsira ng sasakyan ni Don Carlos. At kapag nangyari iyon, kukunin ng Cebu ang anak mo, ampersand. Napatitig si Tess sa kawalan. Alam niya ang sasapitin niya. Ginawa niya ang ginawa niya ng walang pag-iisip sa bukas, kundi sa buhay ng kanyang anak ngayon. Ngunit hindi siya magiging tanga upang isuko ang kalayaan niyang ipagtanggol si Mateo. Inilabas ni Manang Luz mula sa paper bag ang isang lumang cassette tape. Ampersand, matagal ko nang tinatago ito, Teresita. 4 na taon. Noong araw na kinausap ng senora ang doktor para palsipikahin ang record ng pagbubuntis mo, naroon ako sa kabilang silid. Nakabukas ang intercom. Ni-record ko ang usapan nila dahil alam kong balang araw, kakailanganin mo ng kalasag, ampersand. Inabot ni Tess ang itim na tape. Ang malamig nitong plastik ay tila may dalang nag-aalab na bigat. Ito ang piraso ng katotohanan na dudurog sa lahat ng kasinungalingan ng mga Vergara. Bago pa man siya makapagpasalamat, isang malamig at matalim na boses ang pumutol sa katahimik. Sa halip, naglalakad ito palapit ng may kasamang malaking halaga ng pagmamalaki.
Ampersand quote, umalis na kayo dito, Isabela, ampersand quote, kalmadong wika ni Tess, isinilid ang tape sa loob ng kanyang bulsa nang hindi pinapahalata. Ampersand quote, nailigtas ko na ang anak ko. Tapos na tayo, ampersand quote. Umisi si Isabela. Kumuha ito ng isang tseke mula sa kanyang mamahaling bag at itinapat ito sa mukha ni Tess. Ampersand quote, hindi pa tayo tapos hangga ampersand apos. Hindi ko sinasabi, Teresita, ampersand quote, malamig na banta ni Isabela. Ampersand quote, 1,000,000 piso. Sapat na ampersand apos, yan para ipagamot ang anak mo at lumayo kayo nang walang nakakaalam kung saan kayo pupunta. Tanggapin mo ito at sasaabihin ko kay Mercedes na iatras ang reklamo laban sa ampersand apos, yo. Kung hindi sisiguraduhin kong sa susunod na mahulog sa tubig ang anak mo, wala ka na doon para isalba siya, ampersand quote. Ang mga salita ni Isabela ay isang direktang pag-amin ng krimen, isang pagmamalaki sa ginawang pagtatangka sa buhay ni Mateo. Pinagmasdan ni Tess ang blankong tseke na nilagyan lamang ng pirma ni Isabela. Inilapit niya ang kanyang kamay, ang mga daliri ay sugatan at may bahid ng tuyong dugo. Hindi niya itinabig ang tseke. Hindi niya sinampal si Isabela. Dahan-dahan, kinuha niya ito. Kinunot ni Isabela ang kanyang noo, halatang nagulat sa mabilis na pag-amin ang pagkatalo ni Tess. Ngunit mas nagulat siya nang umiti si Tess, isang ngiti na hindi umaabot sa mga mata, isang ngiting kasing lamig ng tubig na muntik nang pumatay sa anak nito. Ampersand quote, salamat, ma-ampersand apos, Isabela, ampersand quote, malinaw na wika ni Tess. Ampersand quote, 1,000,000. Napakalaking halaga para sa buhay ng isang bastardo. Pero tama po kayo. Kailangan ko ng pera, ampersand quote. Nag-alinlangan si Isabela sa narinig, ngunit nangingibabaw ang kanyang kayabangan. Ampersand quote, good. See to it that you ampersand apos, out of the city Kivay tomorrow. At wag na wag ka nang babalik sa mansyon, ampersand quote, tinalikuran ni Isabela ang dalawa at mabilis na naglakad palayo, isinasaisip na nabili na niya ang katahimikan at seguridad para sa kinabukasan niya. Ngunit nang tuluyang mawala si Isabela sa paningin, humarap si Tess kay Manang Luz. Ang tseke ay mahigpit niyang nilukot sa kanyang palad. Ampersand quote, Manang, papakiusapan ko po ang doktor na huwag munang ilabas si Mateo bukas, ampersand quote, seryosong utos ni Tess. Ampersand quote, gagamitin ko ang tseke na ito para bayaran ang ospital at para bigyan kayo ng matitirhan na malayo rito. Gusto ko, ilipat niyo si Mateo sa isang safe house, ampersand quote. Ampersand quote, ikaw, Teresita. Anong gagawin mo, ampersand quote, nag-aalalang tanong ng matanda. Ampersand quote, babalik ako sa mansyon ngayong gabi, ampersand quote, sagot ni Tess, ang boses ay matigas gaya ng bato. Ampersand quote, sabi ni Isabela, bawal na akong bumalik. Pero may naiwan akong trabaho. Hindi ako aalis nang hindi sinisingil ang lahat ng inutang nila sa akin, hanggang sa huling sentimo, ampersand quote. Pagsapit ng hating gabi, tahimik na bumalik si Tess sa Mansyon Vergara. Ginamit niya ang pintuan sa likod kung saan walang gwardyang nagbabantay. Madilim ang buong kabahayan, malamang ay pagod na ang lahat mula sa naantalang piging. Habang naglalakad siya patungo sa aklata ni Carlos, sinisiguro niyang walang kahit anong ingay ang gagawin ng kanyang mga sapatos. Hawak niya ang isang maliit na VDT flash drive, isa sa mga gamit na natagpuan niya sa lumang gamit ni Carlos na matagal na niyang naitago. Binuksan niya ang pinto ng aklatan, pumasok sa loob at binuksan ang laptop ng lalaki. Alam ang password na nakita niya minsang isinulat ni Carlos sa kanyang notepad. Isasalpak niya ang XGU upang nakawin ang mga kopya ng mga transaksyon ng Vergara Corporation, ang mga ebidensyang kailangan niya para idugtong sa mga papel na itinapon ni Isabela. Ngunit bago pa man lumiwanag ang screen, naramdaman ni Tess ang malamig na dulo ng isang patalim, hindi isang panulat na idiniin sa kanyang lieg mula sa likuran. Ampersand quote, anong ginagawa mo sa kwarto ko, Teresita? Ampersand quote, ang mababa at mapanganib na boses ni Carlos ay gumuhit sa katahimikan ng gabi. Hindi kumibo si Tess. Ang dulo ng mamahaling pluma na idiniin ni Carlos sa kanyang lieg ay tila isang babala ng kamatayan, ngunit ang lamig ng bakal ay hindi higit sa lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Hindi siya lumingon, nanatiling nakatitig sa madilim na screen ng laptop na unti-unti nang nagkakarga ng impormasyon mula sa kanyang AC. Ampersand quote,
I thought you were different, Tess. Ampersand quote. Bulong ni Carlos, ang kanyang hininga ay amoy alak at paint. Ampersand quote. Inisip ko na baka nagkamali ako noong itaboy kita. Pero look at you now, magnanakaw sa dilim. Binayaran ka na ni Isabela ng 1,000,000 para lumayo, pero hindi ka pa kontento. You really are a gold digger, Aaron ampersand apos, T.U. ampersand quote. Dahan-dahang lumingon si Tess. Sa gitna ng dilim, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na sinagmula sa monitor na nagpapakita ng anino ng kanyang pagod na mukha. Wala siyang ipinakitang takot. Walang gulat. Ang kanyang mga mata ay blanko, tila isang telo na nagsara na sa lahat ng emosyon para sa lalaking ito. Ampersand quote, 1,000,000, ampersand quote, mahinang ulit ni Tess, ang boses ay kalmado na tila ba nag-uusap lamang sila tungkol sa panahon. Ampersand quote, mura pa pala ang halaga ng buhay ng anak mo sa paningin ng nobya mo, Carlos. 1,000,000 para manahimik ako sa tangkang pagpatay niya kay Mateo. 1,000,000 para takpan ang katotohanang ninanakawan niya ang kumpanya niyo, ampersand quote. Naramdaman ni Tess ang bahagyang panginginig ng kamay ni Carlos. Ang diin na pluma sa kanyang liig ay lumuwag, ngunit ang galit sa mga mata ng lalaki ay lalong nag-alab. Ampersand quote, Don ampersand apos, you dare lie to me again, ampersand quote, bulyo ni Carlos, bagama ampersand apos, pinipigilan niyang lumakas ang kanyang boses para hindi magising ang buong mansyon. Ampersand quote, ninakawan ang kumpanya? Isabela loves me. My mother chose her for me because she is clean. Ikaw ang madumi, Tess. You sold our child ampersand apos, a life 4 years ago for few thousand pesos from every mother, ampersand quote. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Tess. Hindi ito tawang puno ng saya, kundi isang tunog ng pagkabaliw sa tindi ng breakthrough ng tadhana. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang lukot-lukot na tseke ni Isabela at marahas itong idinikit sa dibdib ni Carlos. Ampersand quote, gusto mo ng ebidensya ng dumi, Carlos? Heto ang tseke. Gamitin mo ang mga mata mo. At kung gusto mo pang malaman kung gaano kalinis ang ampersand apos, dissenting ampersand apos, ina mo, tanungin mo siya tungkol sa doktor na binayaran niya para sabihing hindi mo anak si Mateo. Tanungin mo siya kung bakit hanggang ngayon, nasa bulsa mo pa rin ang litrato ko na tadtad ng tinta, ampersand quote. Natigilan si Carlos. Ang pagbanggit ni Tess sa litrato ay tila isang sampal na nagpabalik sa kanya sa realidad. Umatras siya ng isang hakbang, ang kanyang mukha ay naguguluhan, pilit na nilalabanan ang pagdududa na unti-unting lumalason sa kanyang paniniwala. Ampersand quote, I have the records here, ampersand quote, patuloy ni Tess, itinuro ang laptop. Ampersand quote, ang mga transaksyong ginawa ni Isabela sa ilalim ng pangalan mo. Ang mga account sa ibang bansa na unti-unting umuubos sa yaman ng mga Vergara habang abala kayo sa paghahanda ng isang marangyang engagement. Go ahead, Carlos. Isumbong mo ako sa mga pulis. Ipakulong mo ako. Pero tandaan mo ito, sa oras na magising ang buong mundo bukas, hindi lang ako ang babagsak. Kasama niyo akong lulubog, pero ang pagkakaiba natin, wala na akong kailangang protektahan na dangal, dahil kinuha niyo na ang lahat sa akin, ampersand quote. Hindi na hinintay ni Tess ang sagot ni Carlos. Mabilis niyang hinugot ang EFB mula sa laptop. Nilampasan niya ang lalaki na tila ba isa na lamang itong estatwa ng nakaraan. Bawat hakbang niya palabas ng aklatan ay puno ng bigat, ngunit may kasamang kalayaan. Pagdating niya sa pinto ng mansyon, huminto siya. Ang amoy ng mga mamahaling bulaklak para sa okasyon bukas ay tila amoy ng mga bulaklak sa patay para kay Tess. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Carlos na nakatayo pa rin sa dilim ng aklatan, hawak ang tsekeng ibinigay ni Isabela, ang anino nito ay tila isang batang nawawala. Lumabas si Tess sa gate. Sa labas, naghihintay ang isang lumang sasakyan. Doon, nakasakay si Manang Luz at ang mahimbing na natutulog na si Mateo. Ampersand quote, Teresita, anong nangyari? Ampersand quote, nag-aalalang tanong ni Manang Luz nang makitang namumutla ang babae. Ampersand quote, nakasakay na ang lahat ng bala, Manang, ampersand quote, sagot ni Tess habang sumasakay sa sasakyan. Ampersand quote, bukas, sa harap ng lahat ng mga bisita nila, sisiguraduhin nating ang ingay ng
Ang tunog ng pagkakabasag ay hindi narinig ng sinuman, ngunit ang dugo na pumatak mula sa kanyang kamay ay kasing pula ng galit na ngayon ay tuluyan ng sumabog. Ang gabi ng formal na engagement party ay nababalot ng halimuyak ng libu-libong puting rosas, isang bango na tila sumasakal sa hanging nilalanghap ng sinumang may alam sa mansang itinatago ng Mansyon Vergara. Ang bawat sulok ng malawak na hardin ay nagliliwanag sa ilalim ng mga dekorasyong ginto at pilak, sapat na liwanag upang bulagin ang mga panauhin sa dilim na namumuo sa likod ng mga ngiti. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Mercedes. Ang kanyang suot na gown na yari sa pinong sutla ay kumikinang sa bawat paggalaw niya, tila isang baluti ng kapangyarihan. Hawak niya ang isang kristal na kopita ng champagne. Ang malamig na hamog ng baso ay dumidikit sa kanyang mga daliring puno ng diamante. Ampersand quote, ladies and gentlemen, ampersand quote, ang boses ni Mercedes ay umalinggao sa buong paligid, puno ng otoridad at pagmamalaki. Ampersand quote, tonight, we are not just celebrating union of two hearts. We are celebrating the purity of the Vergara name. In this world, honor is everything. And my son, Carlos, has found a woman who matches our values, Isabella Cruz. A woman of integrity, a woman without single stain in her past. Cheers to a future that is as clean and bright as this night, ampersand quote. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Si Isabella, na nakatayo sa tabi ni Carlos, ay nagmukhang isang anghel sa kanyang puting bestida. Ngunit sa tabi niya, si Carlos ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng yelo, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang nobya, kundi sa kawalan. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay hinaluan ng pait na tanging siya lang ang nakakaalam. Sa kabilang dako, sa dilim ng control booth, malapit sa malaking video screen, isang anyo ang gumalaw. Si Tess. Nakasuot siya ng kanyang lumang uniforme ng katulong, ang kulay abong tela na naging saksi sa kanyang mga pagluha at pagtitiis. Ang magaspang na tela ay humahapdi sa kanyang balat, isang paalala ng lahat ng hirap na ibinigay sa kanya ng pamilyang ito. Hindi siya napansin ng sinuman, para sa mga mararangyang bisita, siya ay bahagi lamang ng mga anino, isang kagamitang walang tinig. Naramdaman ni Tess ang malamig na plastik ng master switch sa ilalim ng kanyang nanginginig na daliri. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Naalala niya ang bawat sipa sa kanya ni Mercedes, ang bawat sampal ng mga salita ni Isabella, at ang malamig na tubig sa koi pond na muntik nang kumuha sa buhay ni Mateo. Lumingon si Tess sa direksyon ni Carlos. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang paningin. Walang galit sa mga mata ni Tess, kundi isang malalim at nakapapawing pagod na katotohanan. Ampersand quote, time ampersand apos, ay up, ampersand quote, mahinang bulong ni Tess sa sarili. Sa gitna ng pinakarurok ng talumpati ni Mercedes, dahan-dahang idiniin ni Tess ang switch. Ang lahat ng ilaw sa hardin ay sabay-sabay na namatay. Ang masayang musika ng quartet ay biglang naputol, na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong mundo ay huminto sa paghinga. Ang tanging liwanag na natira ay ang buwan sa itaas at ang unti-unting pagliwanag ng higanting video screen sa likod ng entablado. Ampersand quote, what is the meaning of this? Ampersand quote, bulyaw ni Mercedes, ang kanyang boses ay nanginginig sa inis habang pilit na hinahanap ang liwanag. Ampersand quote, security. Ayusin ninyo ang kuryente, ampersand quote. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga gwardya, isang boses ang pumuno sa buong mansyon. Hindi ito musika. Hindi ito ang boses ng host. Ito ay ang boses ni Doña Mercedes, mula sa nakaraan, malamig, mapang-api, at puno ng kasamaan. Ampersand quote, I don't ampersand apos, he care about that brat ampersand apos, a health doctor. Siguraduhin mo lang na ang lalabas sa medical records ay hindi anak ni Carlos ang dinadala ng babaeng iyan. Bayaran kita ng doble, triple, basta mabulag mo ang anak ko sa katotohanan. Ang isang katulong na tulad ni Teresita ay walang karapatang madungisan ang dugo ng mga Vergara, ampersand quote. Ang bawat salita ay tumama sa mga panauhin na parang mga latay ng latigo. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Napatingin ang lahat sa entablado, kung saan ang mukha ni Mercedes ay unti-unting namumutla sa ilalim ng asul na liwanag ng screen. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Ang screen ay muling nagbago.
Lumabas ang mga dokumento ng bangko, mga ilegal na transaksyon, at ang huli, isang malinaw na video ni Isabela habang tumatawa, kausap ang kanyang kasabwat. Ampersand quote, ₱1,000,000 lang ang kailangan para manahimik ang katulong na ampersand apos. Yan, ampersand quote, sabi ni Isabela sa video, ang kanyang boses ay kasing talim ng patalim. Ampersand quote, sayang at hindi tuluyang nalunod ang bata. Mas madali sana ang lahat, ampersand quote. Ang kopitan ng champagne sa kamay ni Mercedes ay tuluyang bumagsak at nadurog sa marmol na sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila ang huling hininga ng karangalan ng pamilya Vergara. Nagmistulang isang palengke ang marangyang hardin ng mga Vergara. Ang mga bulong na kanina ay parang banayad na hangin ay naging isang malakas na unos ng pangungutya at paghatol. Ang mga bisitang kanina ay halos sumamba sa paanan ni Doña Mercedes ay ngayon ay nag-iiwas ng tingin. Ang iba ay hayagang tumatawa habang tinititigan ang mga dokumentong nakapaskil sa malaking screen. Ampersand quote, ito ba ang sinasabi mong kalinisan, Mercedes? Ampersand quote, ang boses ng isang matandang sosyalista ay umalinggaw, puno ng panunuya. Ampersand quote, ang dumi pala ng itinatago ninyo sa ilalim ng inyong mga mamahaling gown. Ampersand quote. Nanginginig ang buong katawan ni Doña Mercedes. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kolorete ay nagmukhang isang tuyong lupa na nagbibitak-bitak. Sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay, ang suot niyang kwintas na yari sa pinakamamahal na mga perlas ay biglang nalagot. Ang mga butil ng perlas, ang simbolo ng kanyang yaman at dangal, ay isa-isang nalaglag at gumulong sa malamig na marmol. Ang tunog ng mga perlas na tumatama sa sahig ay tila bawat segundong lumilipas sa pagbagsak ng kanyang kaharian. Wala ni isang kamay ang umabot upang alalayan siya. Sa halip, ang mga perlas ay nayurakan lamang ng mga takong ng mga bisitang nagmamadaling lumayo sa kanya. Ampersand quote, hindi totoo ampersand apos, yan. Sinisiraan lang nila ako, ampersand quote, hiyaw ni Isabela, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Ampersand quote, Carlos, huwag kang maniwala. Gawa-gawa lang ng katulong na ampersand apos, yan ang lahat, ampersand quote. Ngunit si Carlos ay hindi gumagalaw. Nakatitig siya sa huling bahagi ng screen kung saan malinaw na nakasulat ang resulta ng AFE ni Mateo. 100%. Ang batang tinawag niyang bastardo, ang batang hinayaan niyang manginig sa lagnat sa labas ng kanyang pinto, ay ang sarili niyang dugo. Isang matinding pait ang lumabas sa lalamunan ni Carlos. Ang bawat alaala niya kasama si Tess, 4 na taon na ang nakararaan, ay tila mga buhay na uling na dumidikit sa kanyang balat. Ang galit na itinanim ng kanyang ina ay naging isang malaking kasalanan na ngayon ay sumasakal sa kanya. Ampersand quote, anak ko siya ampersand quote, bulong ni Carlos, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Ampersand quote, Tess, anak ko si Mateo, ampersand quote. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang ilang mga kalalakihang nakauniporme. Ang mga pulis, kasama ang mga kinatawan mula sa kumpanya na matagal nang nagmamasid sa mga iligal na galaw ni Isabela, ay diretsong lumapit sa entablado. Ampersand quote, Miss Isabela Cruz, you are under arrest for qualified theft and financial fraud, ampersand quote, maring pahayag ng opisyal. Ampersand quote, at Doña Mercedes Vergara, kailangan nyo ring sumama para sa investigasyon tungkol sa falsification of public documents, ampersand quote. Ang paligid ay napuno ng ingay ng mga kamera ng press na kanina papalihim na kumukuha ng bawat detalye. Ang kahihiyan ay ganap na. Ang pamilyang Vergara, na itinuring na mga Diyos ng lipunan, ay bumagsak sa putikan sa harap ng lahat. Sa isang sulok, nakatayo si Tess. Pinagmamasdan niya ang lahat ng may malamig na paningin. Wala siyang naramdamang saya sa pagbagsak nila, ang tanging nararamdaman niya ay ang gaan ng hangin sa kanyang dibdib, ang pakiramdam ng isang inang sa wakas ay naipagtanggol ang kanyang anak. Ngunit ang desperasyon ay nagbubunga ng kabaliwan. Nang makita ni Isabela ang mga pulis na papalapit, ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Lumingon siya at nakita si Tess na tahimik na nakatayo malapit sa buffet table. Sa isang iglap, kinuha ni Isabela ang isang matalim na kutsilyo na ginagamit sa paghiwa ng malaking engagement cake. Ampersand quote, kasalanan mo itong lahat. Kung hindi dahil sa ampersand apos, akin na ang lahat, ampersand quote, sigaw ni Isabela habang mabilis na sumusugod kay Tess. Hindi gumalaw si Tess. Hindi siya sumigaw.
Tumingin siya ng diretsyo sa papalapit na patalim. Hinawakan ni Carlos ang talim ng kutsilyo gamit ang kanyang dalawang kamay, pinipigilan itong tumama sa dibdib ni Tess. Ang dugo, na kasing pula ng mga rosas sa paligid, ay nagsimulang pumatak mula sa kanyang mga palad, bumabasa sa puting damit ni Tess. Tumingin si Carlos kay Tess, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamakaawa. Ampersand quote, patawarin mo ako, Tess. Patawarin mo ako, ampersand quote. Nanatiling blanko ang mukha ni Tess. Tiningnan niya ang duguang mga kamay ng lalaki, pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay na puno ng kalyo mula sa 4 na taong pagdurusa. Dahan-dahan siyang umatras, inilalayo ang kanyang sarili mula sa yakap ng lalaking ngayon lang natutong protektahan siya. Ampersand quote, masyado ng huli para sa dugo, Carlos, ampersand quote, malamig na wika ni Tess. Ampersand quote, hindi niyan mabubura ang 4 na taong gutom ng anak ko, ampersand quote. Tinalikuran ni Tess ang naghihingalong eksena. Naglakad siya palabas ng mansyon habang ang likuran niya ay unti-unting nilalamon ng dilim, iniiwan ang mga perlas na durog at ang lalaking duguan sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. Ang sikat ng araw sa sumunod na umaga ay walang dalang init para sa Mansyon Vergara. Ang mga puting rosas na simbolo ng karangyaan kagabi ay tuyo na at naglalabas ng amoy ng pagkabulok, nakakalat sa maduming damuhan kasama ang mga basag na kristal at tirang pagkain. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng mga pulis kagabi. Sa loob ng malaking silid, nakaupo si Doña Mercedes sa isang wheelchair. Ang stroke na tumama sa kanya sa gitna ng kahihiyan ay nag-iwan sa kanya ng kalahating katawang hindi na gumagalaw. Ang kanyang mga mata, na dati ay naglalabas ng apoy ng pagmamataas, ay nakatitig na lamang sa kawalan. Wala nang alahas sa kanyang liig, wala nang mga perlas, tanging ang mahina at mabilis na paghinga na lang ang naririnig sa silid na dati ay puno ng kanyang mga utos. Siya ay bilanggo sa loob ng sarili niyang palasyo, nag-iisa sa gitna ng mga anino ng kanyang mga kasalanan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang maliit ngunit malinis na apartment na malayo sa ingay ng mga Vergara, dahan-dahang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Ang amoy ng mainit na pandesal at saa ay bumabalot sa silid. Ampersand quote, Mama ampersand quote, tawag ni Mateo, ang boses ay malakas na at wala na ang panginginig ng lagnat. Lumapit si Tess at hinalikan ang noo ng anak. Ampersand quote, narito lang si Mama, anak. Hindi na tayo aalis dito. Ligtas na tayo, ampersand quote. Ngunit ang katahimikan ng kanilang bagong simula ay naantala ng isang marahang katok sa pinto. Nang buksan ito ni Tess, bumuhos ang malamig na hangin at ang amoy ng ulan. Sa labas, nakatayo si Carlos. Wala na ang suot nitong mamahaling suit. Ang kanyang mga kamay ay balot ng makapal na puting gasa, ang mga daliri ay hindi pa rin maigalaw ng maayos dahil sa lalim ng sugat na nakuha niya mula sa kutsilyo ni Isabela. Basang-basa siya ng ulan, nanginginig, at ang kanyang mga mata ay namumula sa pagod at pagsisisi. Ampersand quote, anong ginagawa mo rito, Carlos? Ampersand quote, malamig na tanong ni Tess. Nanatili siyang nakatayo sa pintuan, hindi binubuksan ng malaki ang puwang para makapasok ang lalaki. Ampersand quote, gusto ko lang makita ang anak ko, Tess. Ampersand quote, basag ang boses ni Carlos. Ampersand quote, dinalhan ko siya ng mga gamit at gusto ko ring humingi ng tawad sa ampersand apos, yun ang personal. Hindi ko alam na ganoon ang ginawa ni Mommy. Hindi ko alam na naging bulag ako sa lahat ng hirap niyo, ampersand quote. Tumingin si Tess sa mga duguang gasa sa kamay ni Carlos. Pagkatapos, kinuha niya ang isang payong na nakasandal sa pinto at lumabas. Binuksan niya ang payong at itinapat ito kay Carlos, ngunit nanatili ang distansya sa pagitan nila. Ampersand quote, Carlos, nakita mo ba itong payong na ito? Ampersand quote, mahinang wika ni Tess, habang pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na dumadausdos sa plastic. Ampersand quote, ito ay transparent. Malinaw. Nakikita mo ang lahat ng nasa labas, pero hindi ka nababasa. Ganyan ang naging tingin mo sa amin ni Mateo sa loob ng mansyon mo. Nakikita mo kaming naghihirap, nakikita mo kaming nasasaktan, pero pinili mong huwag mabasa ng katotohanan dahil masyadong komportable ang loob ng bahay mo. Ampersand quote. Ampersand quote, Tess, magbabago ako, ibibigay ko ang lahat para sa inyo. Ampersand quote, pagmamakaawa ni Carlos, akmang lalapit ngunit huminto nang makita ang tigas sa mga mata ni Tess. Ampersand quote,
ang pera mo ay hindi makakabili ng oras na nawala sa amin, patuloy ni Tess. Hindi niyan mabibili ang mga gabi na umiiyak si Mateo dahil naghahanap siya ng ama habang ikaw ay abala sa pagpili ng alak na inumin mo. Ang sugat sa kamay mo ay gagaling din, Carlos. Pero ang sugat sa kaluluwa ng isang inang tinalikuran mo, Apos, yan ang hindi mo kayang tahiin ng kahit anong yaman, I am his father, Tess. Please, bulong ni Carlos, unti-unting lumuluhod sa basang semento ng pasilyo. Tumingin si Tess sa kanyang anak na nakasilip sa bintana. Ang bata ay nakatingin kay Carlos ng maihalong kuryosidad at takot. Ama ka niya. At hindi ko ipagkakait sa kanya ang karapatang makilala ka, sabi ni Tess na ikinabuhay ng pag-asa sa mga mata ni Carlos. Pero hanggang doon lang, Apos, yon. Maaari kang maging ama sa malayo. Maaari kang magpadala ng tulong para sa pag-aaral niya. Pero ang maging asawa ko, ang bumalik tayo sa dati. Apos, yung Teresita na handang mamatay para sa isang sulyap mo lang patay na siya, Carlos. Ikaw mismo ang pumatay sa kanya sa koi pond na Apos, yon, Dahan-dahang isinara ni Tess ang pinto, iniwan ang lalaking nakaluhod sa gitna ng ulan. Wala siyang naramdamang galit, tanging ang kapayapaan ng isang babaeng sa wakas ay natutunang mahalin ang sarili higit sa sinumang lalaki. Naglakad siya patungo kay Mateo at niyakap ito ng mahigpit. Ang init ng katawan ng kanyang anak ang tanging kayamanang kailangan niya. Sa labas, ang tunog ng papalayo na sasakyan ni Carlos ay hinaluan ng huni ng mga ibon, nagbabadya ng isang bagong umaga na wala ng bahid ng dumi ng nakaraan.